Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin itong di umano binantaan daw ni Secretary Gibo Chidoro ang mga vloggers at ang ibang opisyal na huwag magsasalita tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Kasi maalala ninyo na may mga issue lumalabas tungkol niya sa West Philippine Sea na keso binigay na raw ito ni Pangulong Duterte sa China. Ayun na naging usapan. Yung tatanggalin ba yung barko natin na Sierra Madre na kinakalawang na doon. Nangako daw yun na tatanggalin daw natin. Meron naman nagsasabi na yung ruling daw ng United Nations dun sa arbitrary is iba daw yung nakasulat doon, hindi talaga daw yung pagkapanalo ng Pilipinas doon sa UN arbitrary. So dito, pag-usapan natin kung totoo bang sinabi ni Secretary Gibo Teodoro ng National Security Council na talagang binantaan niya yung mga vloggers na huwag magsasalita tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Sabi niya, hate China for the poor only, make money in China for the rich. Bakit po niya ba nasabi to? Okay? Ipapakita ko sa inyo kung bakit niya nasabi to, ha? Panoorin natin ito. Is the DND or the government alarmed with the existence of China's operators or proxies in the country and the proliferation of Filipinos who are parroting the Chinese narratives? How is the government addressing this? We are not alarmed. That is expected of China. Disinformation and information operations is in the playbook of China naturally, and so we are countering the narratives by information operations such as this, such as me explaining to our countrymen why they should not believe in China's narrative. Sinasabi pa ng China that favorite Chinese narrative is that this is all a play of the United States and that we are just marionettes or puppets o tuta ng mga Amerikano na sumusunod sa playbook nila. Ito po'y nakaka-insulto sa Pilipino. At it assumes that we have no ability to think for ourselves and to stand up for our own rights. And I think this is really looking down at us, and that really disgusts me. And so hinihimok po ang ating mga kababayan na talagang tumindig laban dito sa pang-iinsulto ng China sa atin. Yan. Ano pa ho? Ito pa. Para mas maintindihan natin, may konteksto kasi yung sinabi ni Sas eh. So nagbababala si Gibo na sinasabi niyang merong mga Pilipino daw na kumakampi sa China. Okay, yan ang konteksto. Tapos may balitang lumabas. Eto, nagulat ako dito. Paano kaya nasabi ni Gibo Teodoro doon na may mga Pilipinong kumakampi sa China? Sa lahat ng ginawa ng China sa West Philippine Sea, marami nagagalit. So, paano niya nasabi na may kumakampi sa China? Siguro dahil nga sa sinasabi nga ni Batbay na si Sas medyo iba yung nakikita kasi sa sitwasyon eh. Kaya siguro yung nga sinasabi doon sa video ni di ba ni Banat doon sa nakarang video natin na parang si Sas kasi maraming hawak na ebidensya or facts na tungkol sa West Philippine Sea. So isa siguro si Sas dito sinasabihan dito na parang binabantaan ba? Grabe ito. Nagbabala ngayon ang National Security Council sa mga Pilipino na umano sumusuporta sa China hindi sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na mayroon silang mga namomonitor na mga influencer at grupo na tila kumakampi sa mga sentimiento ng China ukol sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon pa sa opisyal, mayroon umanong inoorganisa ang mga ito na forum kung saan sinusuportahan ng mga ito kung anuman ang sinasabi ng foreign minister. Sandali ha. Linawin ko lang ha, Yusek Jonathan Malaya. Ako po, bilang vlogger,
Baka kasi, sigurado ho, medyo naaalala nyo pa ho ako kahit pa paano. Hindi po ako kumakampi sa China, ha? Inilalabas lamang po namin ang mga kasinungalingan at propaganda ng ilang mga media at ganun na rin ang ibang lahi. Ibang lahi? Ayaw mo banggitin Amerikano? Ayoko nga. Bakit ba? Kasi dito hindi naman sinasabi nila kung ano talaga yung totoong desisyon ng arbitrary. Hindi nila pinapakita yung papel ng resolution. Although nasa internet naman yan, mababasa naman yan. Pero hindi naman pinaliliwanag kung ano ba talaga yung nilalaman nung arbitrary resolution na yon. Kaya sinasabi nga ni Batbay dito, hindi naman ibig sabihin na binapatikos namin yung kung paano i-handle yung sitwasyon sa West Philippines. Yung mga sinasabi ng media, ng ating gobyerno is kumakampi na kagad sa China. Kumbaga parang medyo gumitna muna tayo, tingnan natin kung tama ba yung binabalita ninyo at para maibalita natin yung balita na hawak nila ng mga vloggers na to na nagko-cover dun sa West Philippine Sea, may bangga nila dun sa binabalita ng mainstream media kung ano ba talaga yung nangyayari. Ito ha. History ng China. Bagamat batid ng NSC ang karapatan ng mga ito sa malayang pamamahayan. Naku, meron na silang warning sa mga vlogger. Huwag daw ilalabas yung anything that is good sa China. Naku po. Yari kayo. Sas, mukhang ikaw ang pinupuntir yan nito O freedom of expression, ibang usapin na anya kung magpapakalat sila ng mga maling impormasyon. Bukod sa suporta sa mga... Sabi ni Garski, so pag suporta ka, kalabang ka na. Paano? Chinese din kami. Yun na nga Alam mo, eto sa totoo lang, this is bad. This is a form of martial law. Sandali, wala hong masama kung ang mga Pilipino ipakita ang mga vlogger ipakita ang tunay na side na nangyayari. Kasi, yung side lang na nakikita natin kung ano yung dinidikta ng isang bansang gusto tayong alilain uli. Bakit kaming mga messenger ang inyong puputakan? Pambihira kayo. Buti nga meron tayong mga katulad ni Sas na nagpapaliwanag ng totoong nangyayari. Alam mo bakit sila na-threaten? Alam niyo kung bakit? Kasi, isipin mo unang lumabas yung video kay Sas. Si Sas may connection Tapos nasa China pa si Sas, di ba? Totoo. Actually, biniro ko si Sas dyan Sas, ikaw ba ay talagang membro na dyan? Membro ka na ba dyan talaga? Saan mo nakuha tong video? Sabi niya, secret! Di ba nakita niya yung... Tandaan po ninyo, sa bawat mga issue, may dalawang laging side yan. So, dapat, tingnan nyo parehas yung side ng kabila. Halimbawa, side natin. Tingnan nyo rin yung side ng kabila na inaakusahan. Kung may basihan ba o tama ba yung kiniklaim ng parehas na both side. Kasi dun sa nilabas ng Pilipinas na video, tungkol dun sa binangga daw ng Chinese Coast Guard yung resupply boat ng Pilipinas. Doon lumalabas binangga. Pero yung nilabas naman ni Sas na video na galing mismo dun sa Chinese Coast Guard, makikita doon na yung barko ng Pilipinas na nagre-resupply, siya mismo yung kumat kaya inabot, tinamaan. So, doon tayo tingnan natin pares yung video kung sino ba yung talagang may kasalanan. Di ba parang sa kalsada pag nagbanggaan yung dalawang sasakyan, di ba pinipicturan, ini-interview ng isang investigador kung sino ba talaga yung may kasalanan. Hindi pwede yung side lang nung binangga at nabangga yung pakikinggan mo, both side, para makita mo kung sino talaga yung, kumbaga, maging balanse yung, yung paghatol mo.
Yung video na yon, yung unang lumabas na video na nandun sa barko ng China, ibig sabihin talagang galing sa China yung video. Di ba? Si Sas lumabas. Si Sas din talaga walang niya din eh. Siya unang naglabas ng video. Tapos kinabukasan, yung video na yon inilabas na sa news, galing na sa China government. Booking eh. Sas, magpaliwanag ka. Linawin ko lamang po sa kung sino man yung basta ito si Yusek ba ang designation nito? Si Yusek Malaya, Jonathan Malaya. Sir, magandang araw. Nag-meet na po tayo. Baka nakakalimutan nyo dyan sa DILG. Nung tayo po ay tumutulong pa sa federalismo. At sandali lang ho, yung video na ipinlay ko dito, galing po yung kay Sas. Ipinost niya po yun, dinownload ko lang. Hindi niya ipinasa sa akin yun. Eto linawin lang ho natin. Hindi ho kami nag-uusap ni Sas tungkol sa kung ano yung ikikerry ko na balita. Bakit to? Eto, hindi naman ho ito lingid sa kaalaman ng iba. Meron kami pinagkaiba ni Sas pagdating sa ibang mga prinsipyo. Actually, nag-away pa nga sila ni Mocha doon dahil doon eh. O kung maalala niyo. Kasi alam naman natin si Sas, pagdating mo sa issue ng gender, medyo sensitive po siya dyan at talagang ipinaglalaban niya yan. At kami naman, hindi rin naman kami agree doon. Kaya naglalaban kami dyan. Kaya hindi ho kami nag-uusap, bay, i-carry mo to. Hindi. Minsan, iniisnab pa nga ako niyan eh. Mini-message ko, sabi ko, hoy Sas, mag-interview naman kita. Hindi ako sinasagot minsan. Totoo, walang biro ito Just to be honest, hindi ko kami ganun. Namimili lang ako kung ano yung kakargahin ko. Kaya nga sabi ko nga sa inyo sa ibang prinsipyo, hindi ko pinaniniwalaan yung sinasabi ni Sas. Pero pagdating sa foreign relations, malaki ang tiwala ko sa kanya kasi pinag-aralan niya yon. Pinag-aralan niya yon, nagtuturo siya doon. Talagang eksperto siya. Hindi ko siya katulad ni... Nanonood pa naman na... Siguro dito, ang gusto naman mangyari dito ni Sas, kaya nilalabas niya yung ganung mga video, yung ganung mga issue. Kasi pinapakita niya na, teka lang, huwag tayong magpamando sa ibang bansa na inuudyukan lang tayo. Yung bansa na gusto girahin, yung China, huwag tayong magpa-udyok kasi parang sinusulsulan lang tayo niyan eh. Na itong media naman, imbis na tumulong kung paano maiwasan yung gera, is parang sila pa yung nagiging instrumento para lalong sumilab yung apoy na pagmulan pa ng gera. Tandaan nyo, sa gera wala pong nananalo. Tingnan nyo na lang yung nangyayari sa Israel tsaka sa Palestine. Diba? May nanalo ba? Oo, sabihin natin nadudurog ng Israeli yung Palestine sa may Gaza. Pero at the end of the day, hindi matatapos yan, gagantit-gaganti yung kabila. Sino ang kawawa dyan? Mga mamamayan nila. Yun lang po iniiwasan dyan. Anay nito. Nay, pasensya na, Nay, ha? Banggitin ko lang yung pangalan ng anak nyo. Hindi mo siya katulad ni Hidarian. Hindi kasi followers daw natin si Nanay, eh. Siyempre, mawalang galang na po, Nay. Ha? Malayo po kasi, hindi ko naman sinabing bobo po yung anak nyo. May alam naman po yung anak nyo. Pero pagdating po sa foreign relation, mas ginagalang ko po yung opinion ni Sas kasi siya ho, PhD do, PhD. Marami ho siyang pinag-aralan doon, nagtuturo pa siya. Pinag-aralan niya nga yun sa West. Sa West pa nga ho siya nag-aral, hindi ho siya sa Pilipinas nag-aral ng foreign relationship eh. Foreign relation. Di ba? Sabi nito ni Dudes, duwag ka pala eh! Kung dumag ako, hindi ko na diniscuss yun. Ano ka ba? Obob ka. Hindi mo makita yung sarcasm doon. Hinanang... Kung duwag ako, hindi ko na diniscuss yan dito. Tuloy! Jonathan Malaya, sinasabi ko lang po, hindi po porket dinidiscuss namin po yung pagdating sa China, ikampi na po kami sa China. We are pro-Filipino. Pero ang ayaw na ayaw namin ay dinidiktahan kami ng prinsipyo na galing sa West. Kasi madala na ho tayo
sa nangyari sa kasaysayan natin. Ang kasaysayan natin, puno ng propaganda ng West. Di ba ho? O baka nakakalimutan ninyo. Ilang beses na ho tayong pinaasa. Di ba? Kaya nga may litanya ho si General Luna, di ba? O, na medyo hindi maganda. Bakit to? Kasi nga po, tayo ay laging pinapaasa ng Amerika. At based din sa ating kasaysayan, so far, na ang China ay hindi naman ho tayo sinakop ever. Kung ngayon may ginagawa man sila, hindi lang ho sila ang gumagawa ngayon. Pati Taiwan. Mas marami pa nga ang Taiwan. Kaya nga ang ikinikwento lang ni Sas ay simple. Kung tayo nagagalit sa China, ba't di tayo nagagalit sa Taiwan? Ba't hindi tayo nagagalit sa ibang bansa? Malaysia. Ba't di tayo nagagalit? Bakit sa isa lang tayo nagagalit? Kasi pinili lang ng Amerika, nakagalitan natin yon. Yun ang sinasabi ni Sas. Di ba? Na sana, wag nyo naman pigilan yung aming paniniwala tungkol doon. Wala kaming pagkakampi. At hindi kami nag-uusap para pagkampihan namin yon. Vietnam meron din. O, di ba? Kaya nga yun yung yun yung sinasabi natin na napakalinaw po. Oh. Parang dito, parang gustong gawin kasi ng Amerika na ang dinidiktahan niya kasi ang Pilipinas, ang media, ang ating gobyerno, na magalit ng magalit sa China. Totoo naman, di ba? Wala naman sa kasaysayan ng mundo na ang China ay sinakop ang Pilipinas. Pero ang Amerika, sinakop ang Pilipinas. Hindi nga natin maintindihan ngayon na ito na nga pinapakita na nga ng marami na ang Amerika, pinaasa lang ang Pilipinas. Tapos sa bandang dulo, iiwanan. O, di ba? Sasabihin lang, naalala niyo yung sa West Philippine Sea nga, di ba? Nung nagkaroon ng standoff, sinabi, magbaback up daw sa Pilipinas. Anong ginawa? Sinabihan ng Amerika ang Pilipinas, sige na, umatras muna kayo. O ano nangyari? Hindi nabakuran na yung teritoryo ng Pilipinas. Tapos ngayon, uudyok na naman ng Amerika na tingnan nyo, sinasakop na kayo. Hindi ba nila inisip, kung di nyo kami pinakatras, di sana hindi nagawa ng China na nalagyan ng artificial island doon sa West Philippine Sea. Pinatras ng Amerika Tapos ngayon, bubuyin naman ng Amerika na sinasakop na kayo. Yun yung ito yung sinasabi nila banat by dito. Na hindi naman talaga ang malaking problema yung China Mas malaki pa nga problema natin sa ibang bansa dahil mas marami pang sinasakop yun Kasama na ako sa China. Joke lang. Ayoko dun Usok-usok dun Ako talaga walang pangarap mag-China. Hindi, ito ayoko naman sabihin na hindi ko gusto lahing China. Sa totoo lang, kung tatanungin mo, tanggalin niyo pogo. Padak ng wedding kayo. Alam nyo, ito Yusek at ikaw, Gibo, galit na galit kayo sa China. Pwede bang pagkadiskitahan nyo yung mga pogo? Palayasin nyo muna lahat yun. Galit na galit tayo dun sa China. Sinakop na tayo yung mga isda natin, pinag-aawayan natin. Pero yung mga kalapating mababang lipad, nasa kanila na ngayon. Kaya tuloy tumaas ang presyo. Paano naman ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Oo. Totoo. Walang biro. Hindi ako nagbibiro, ha? Hindi po ako nagbibiro dahil ito'y totoo. Sana maintindihan natin ng totohanan ito. Wag mo tayo magtakutan. Kasi hindi naman